Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa hindi umano sa mundo ng social media. Tila lumabas na nga ang kapalpakan na ginawa ni Katapang at ni Bautista sa loob ng Bucor Bilibid. Tila ito na nga ang nangyari sa hearing ngayon na wala nang kawala itong si Katarohan na ito at kanilang mga proteksyon. Dito natin mapapatunayan na mahina na nga talaga ang security sa loob ng Bucor Bilibid. Dito natin mapapatunayan mga kaibigan na talagang hindi na nga masyadong gumagalaw ang mga tauhan doon ng mga lesbo. At itong si Katapang at si Bautista. Dito nga natin makikita mga kaibigan na puro na lang paninisi ang kanilang ginagawa kay DJ Bantag na kahit wala na nga itong sa pwesto ay tila ito pa ang sinisisi ni General Katapang na tila ang totoong nagpalayang araw. Ang tauhan ni DJ Bantag, dito nga natin makikita mga kaibigan na puro na lang paninisi ang ginagawa ni General Katapang na ito at hindi niya talaga tinatanggap ang mga disiplina at pag-aakusa sa kanya na mahina talaga ang security sa loob ng Bucor Bilibid at nagbalikan nga ang mga kontrabandon at mga illegal na gawain doon na binura ni DJ Bantag sa pamamahala niya noon kay President Rodrigo Duterte. Kaya naman ngayon ay wala nang kawala itong si Katapang na ito at pananagutin na talaga ng batas ng Pilipinas. Huwag lang harangin ng puting ng norte na ito at Rimulya na ito dahil sila mismo ang kanilang mga kasama sa Bucor Bilibid. Dito natin mapapatunayan ng pera-pera na lamang at hindi na magsisilbi sa taong bayan. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Kamag-anak mo, barkada mo, Pamilya lang po. meron ba nag-utos sa'yo para tumakas ka? Wala po. Kusang loob ka lang tumakas? Opo. Bakit ka naman tumakas? Kung walang bulyon po. Ha? Kung walang bulyon po, wala akong lalaw. Wala kang dalaw, nainip ka, Opo. naburyong ka. Opo. Doon ba habang nasa loob ka, may mga nabalitaan kang tumatakas din? Hindi ko alam sir eh. Ha? Hindi mo alam. Meron bang nag-udyok sa'yo na may gagawin ka sa labas pag tumakas ka? Wala po. Binayaran ka ba? Wala po. Kusang loob ka lang? Opo. Kusang loob ka. Ang ibig mong sabihin, na matagal mo na napag-aralan ng sistema rito, alam mo kung paano makalabas. Hindi po. Ay, wala ka ba nakita sa ilalim ng truck na mga salamin? Wala po. Hindi ginagawa rito? Yung salamin, may salamin para tingnan yung ilalim? Wala po, wala kayo kaya. Wala ka rin nakita aso? Wala po. Wala ka rin dinaan ng humps? Meron po. O hindi ka sumabit? Hindi po. Hindi ka tumama sa humps? Wala Naikot yung propeller? Opo. Naikot yung propeller ng truck, hindi ka tinamaan? Malayo po. Ilang minuto ka mula nung sumabit sa truck hanggang makarating ng C6? Ilang oras? Oras po. Ilang oras? Hindi ko na po alam eh. Hindi ka nangalay pagkapit doon? Hindi po. Ano ba, nagtali ka o ano? Nakahiya po. Paano ka higa doon? Nakasandal po. Nakahiga, nakasandal. Saan? Sa molye? Sa chassis po. Chassis. Di ba mainit yung chassis? Hindi po. July 7. July 7 may bagyo. Wala po. Wala? Tingnan natin sa Committee Secretary, tingnan mo yung record ng Pag-asa kung ano yung, alam ko, bumabaha pa noon. Tingnan natin yon. So mamaya, sasamahan mo ang committee ito. Ituro kung saan ka nagsimula hanggang saan ka makaalis ng gate nito. Alam mo ba kung nakalabas ka na ng Bilibid? Opo. Alam pa, no? Narinig mo kumalampag yung gate, yung trangka? Opo. Ano narinig mo? Nakalabas ako ko ng Bilibid. So, mula nung sumampa ka sa ilalim ng truck hanggang makalabas ka ng gate, ilang oras? Minuto po. Anak niya oras po. Puno na kagad ng basura. Opo. So, bago ka sumakay, ang sabi mo kanina, yung truck ng basura dumating na alas 9, puno na. Opo. So, pagpasok pa lang, puno na yung... Hindi po. Lumabas po kasi yung ulo. Nilap mo yung basura eh. Pakiulit.
Lumabas po ako ng Mayala namin, ano na ko yung truck ng basura. Lumabas ka, nandun na yung truck ng basura. Opo. So, ibig sabihin, puno na ng basura. Opo. Matatandaan mo ba, makikilanlan mo kung anong uri ng truck yon kung makikita natin mamaya? Hindi na po eh. Bakit? Kasi po, marami po silang kalaki. Wala nang? Marami po yung kumukuha nun eh. Hindi, pero siguro pare-pareho yung truck. Opo. Paano mo napili na yung truck na yon na merong higaan, Lahat malalim? naman po may ganun eh. Ha? Lahat naman po nakak... Lahat. So mamaya, pag lumabas tayo, kaya mong ituro sa kumiting ito kung ano yung uri ng truck, kung saan ka humiga, Opo. ganun katagal ka nakalabas. Opo. Handa mong gawin yan bilang pagsabi ng katotohanan. Opo. Sa pagtagal mo rito, ganun katagal ka na rito? 2 taon? Wala pa po 2 taon. Marami ka na naririnig na kwento na marami na rin gumawa ng gaya ng ginawa mo? Opo. Mga ilan na? Yung una po masabi sir eh, wala po. So, yung mga nababalitaan mo habang kumakain, nagkukwento-kwentuhan kayo sa Bisaya, nagsusultihan, nakabalik sila? Yung po alam sir eh, balita ko eh, patay na daw po eh. Patay na? Hindi mo lang po pinapatay. Pag nakalabas pa, patay na. Opo. Kaya hindi na nakabalik. Oh, Bakit ginawa mo pa lumabas din kung alam mo pinapatay yung iba? Makalamat nga po, binuhay po nila ako eh. Nagpapasalamat ka, binuhay ka nila, binuhay ka ng ng Angono Police, lahat. Opo eh. Kahit alam mo na malaking kahihiyan ang binigay mo sa Bucor. Kaya po eh. Kaya umiit po ako ng pasensya sa kalap mo ng Bucor eh. Humihingi ng? Umiit po ako ng malaking pasensya sa kalap mo ng Bucor. Humihingi ka ng pasensya kina General Katapang at sa lahat ng taga Bucor dahil binuhay ka pa. Opo. Kaya kung sakali po makakount niyo po ako, pasensya na po kayo. Kung sakaling, Kung sakali po makakount po nila ako, eh, mababaw po kung patatawarin kami, bago kang kaso, yung evasion of sentence, maghihiring, pinag-uusapan natin yan. Balikan ko yung unang nabanggit mo kanina. Marami ka narinig na istorya na tumakas dati, nakabalik, yung iba namatay. Sabi mo, Opo. doon ba lumakas yung loob mo? Gayahin ko kaya ito. Sir eh. Ganon din daw yung ginawa nila, sasakay sa ilalim ng truck. Hindi ko po alam sir eh. Ay hindi, nakipag-istoryahan ka. Ano yon? Sa iyong selda o sa iyong mga kasama sa... Sige, Sputnik ka, no? Opo. Kilala mo si Mr. Capone? Opo. Ano mo yon? Umalyal po namin. Commander nyo. Pero binilang ka nung umaga, di ba? Opo. Binilang ka nung tanghali? May bilangan ba nung tanghali? Opo. Nandun ka? Wala na po. Wala na. July 7. Opo. Pero nung humarap siya dito, ang sabi, nung nagbilangan, nandun ka pa nung hapon. Wala na po ako nun. Wala ka na. Opo. So, ganun katagal mo ito pinlano? Sa linggo po. 1 linggo. Pinag-aaralan mo yung truck. Araw-araw dumarating yung truck 9:00. Opo. So pinag-aralan mo araw-araw. Walang, di ba meron doon mga sinasabi ni Senator Robin Padilla, merong barangay tanod? Opo. O yung barangay tanod, di ka nakita? Hindi po eh, kasi marami pong nakatapo ng basura eh. Marami nakatapo na basura na nakakalat, nagtago ka ron. Hindi po. Ano ibig sabihin? Busy sila. Opo. So sinamantala mo, pero sabi mo kanina, puno na yung truck nung dumating eh. Kaya po, kumukulo po ako ng mga oras na yun. Kumukulo po ako sa pagbuhat mo ng basura. Tumutulong ka magkarga ng basura. Yung dump truck bukas ang likuran. Opo. Anong dump truck? Bukas ang tagiliran, bukas ang likuran? Bukas po yung likuran. Bukas ang likuran. So paghagis mo ng basura sa likod, siguro, habang naandar, Meron po lumaan na L300. may dumaan na L300. Opo. Nung dumaan yung L300, sinamantala mo, Nila po ako pumasok sa ilalim. pumasok ka sa ilalim ng truck. Opo. Ano naman yung L300 na yon? Ayun po yung umuha ko ng pagkain, mang iyo. Yung bang tinakasan mo, malapit doon sa lutuan? Opo, marami po. Pag pumunta tayo mamaya, may tuturo mo lahat yon? Opo. Wala na akong maidadagdag na katanungan. Kung nagsisinungaling ka, kung ano man ang gusto mo, malalaman natin ito mamaya at hihintayin ko rin yung resulta ng Board of Inquiry. Ganong katagal mo nilakbay mula doon sa sinakyan mo sa ilalim ng truck hanggang makalabas ng gate? Ganong katagal? Mga kalaking oras po. Kalahating oras. Opo. So, nung nakalabas sa gate, narinig mo sumara yung gate, maganda na yung pakiramdam mo. Opo. Dumaan na kayo ng expressway, SLEX. Opo. Alam mo rin yung SLEX? Opo. So, hindi ka nag-isip na sa SLEX na lang ako bababa. Hindi po. Kasi titigil din yan, magbabayad din sa toll gate.
Nung bumaba ka, nung lumundag ka doon sa ilalim, wala nakakita sa'yo? Meron po, nilakaniuran po. Ano? Nilakaniuran po, yung ako na po namin. Oh, hindi ka pinansin? Hindi po kasi malumi po ano eh. Madumi ka? Opo. Ay, yung pahinante, ilan ang pahinante nun? Kampo. Ha? Ilan? Wala po penalty yan eh. Driver lang? Opo. Ganun pala, walang pahinante, walang kasama. Wala. Walang helper. Wala. Walang truck helper. Itutuloy natin ito unless may katanungan si Senator Padilla. Tapos itutuloy natin ito. Michael, alam mo, humingi ka ng paumanhin dun sa bureau. Pero yung ilang bilanggo ang magdudusa ngayon sa ginawa mo. Alam mo ba yun? Oo nga po eh. Mababawasan ng privilege dyan. Kasi ganyan dyan. Pag may gumawa ng kalokohan dyan, damay lahat yan. Yun na nga po eh. Pamihira, dapat nag-isip ka din. General, ano po ang mangyayari ngayon dun sa mga bilanggo niyan? Ano pong mawawalang privilege sa kanila? I-reviewin po namin yung policies dito, pati kasi may version rin siya na balak niya sumabay lang sa mga bisita. Lahat po ng policy i-review, pati pagkuha ng basura, kung anong oras at dapat siguro wala ng mga pahinante katulad ng PDL na nakikitulong paglipat ng mga ano. And then of course tama po kayo na kailangan yung nangungulekta ng basura, yung tao lang nila. Wala pong lalapit na PDL kasi baka makapuga na naman kung baka maingganyo po yung mga tao dahil sa ginawa ni Michael, gagayahin, no? So, kung gaano kabilis siya ni-reenact namin gun in 12 seconds 12 seconds. Nakapasok agad siya doon sa ilalim ng truck. So, marami pong babaguhin, pati yung mga gwardya, haba siguro nagkakalat na, nagkokolekta ng basura, may bantay na rin po. So, Opo. Yung sa bureau po kasi, makaka-adjust naman po yan. Dahil siyempre, may disciplinary action dyan. Na ano lang ako si bilanggo, ano hong privilege mawawala sa mga bilanggo niyan? hindi naman wala pong mawawala. Tuloy po yung dalaw, pero ngayon, higpitan ng konti. Dati po kasi may conjugal visit, may family visit. Medyo baka i-review na rin namin yon. Pero tuloy po, Senator Robin, bilang dating bilanggo dito, nararamdaman niyo yung paghihirap na nangyayari ngayon. As soon as maayos namin, kasi ma-review namin kung ano ba talaga ang kwento ng nangyari dito, we will adjust and hopefully itutuloy ulit natin yung dalaw naman po tuloy. Kaya lang yung overnight po ang wala, medyo ngayong walang dalaw. General, yung kasi ang nakakapagpawala ng init ng ulo. Alam nyo naman, yung change oil ang tawag natin. Mahalaga yun. Opo. Baka pumunta sa ulo yung oil. Opo, yung kasabihan nyo, yung init ng sa ano. Opo, parte ng rehabilitation din yun, sir. At saka importante po, nakita ko yung pag dinadalaw sila, yung mga anak nila, nakikita nila lumalaki na nakikita rin sila. Malaking bagay yun, sir. Malaking bagay. Part po yun ng reformation na Senator, wag po kayong mag-alala. As soon as maayos na po namin itong problema na ito, we will inform you. Baka 1 week siguro, bigyan nyo po kaming 1 week para maibalik natin yung normal na bisita dito, Senator. Salamat po. Michael, ba't ka ba naburyong? Ako lalaw, sir. Ang dami namang walang dalaw dyan. Ayaw po sa mesas na kayo sa wall, hindi po malalaw eh. Paano yan? Dinamay mo na lang ngayon lahat dyan. Dinamay mo na lang lahat. Paano yan, Bahala na po sila, sir. Wala po ba nila sa akin? Hindi. Hira yung mga katwiran mo. Gumawa ka ng kasaysayan dito. Akala mo tumakas ka sa maximum. Pati ako hindi ako makapaniwala sa ginawa mo.
Anong sabi ng pangkat sa ginawa mo? Yanit po sila sa akin eh. Ha? Yanit po sila lahat sa akin eh. Uy, galit din kami sa kanila. Binola kami dito. Sabi niya, binilang ka eh. Saan ka nakaselda? 5'8 po. Muna. Hindi, Sputnik din yata yun eh. Opo. At palagi ko, sir, dapat wala muna sa Sputnik to. Oo, RDC ka muna siguro. Oo, kasi medyo maraming magagalit sa iyo, Michael. Kasi maapektuhan ng dalaw. Alam mo naman dito, para ka namang... Ilang taong ka na ba dito? Wal pa lang po, sir. Ilan? Wal pa lang po. Kaya naman pala. Alam mo, iho, napakahalaga ng dalaw dito. At yun ang pinoproteksyonan dito, yung dalaw. Tandaan mo yan. Tsaka sino ba yung, sir, nga, asan na yung kamag-anak nito na nagtago sa kanya? Di ba, harboring na fugitive criminal yon. Dapat kinasuhan mo siguro yun, sir. Sir, no dumating po kami doon sa lugar, nag-iisa lang po siya doon sa bahay. Pero may nakatira po doon. Ano po? Meron po. Ano po kanila bang bahay talaga yon o ano sila doon? Kararating niya lang po doon sa, ano, sir? Doon sa, ilang bahay. oras pa lang siya roon nakarating doon sa lugar, sir. Nasa loob siya ng bahay. Yes, sir. Kumakain siya. So pinapasok siya. Siguro, sir, kumakain siya ng... Dapat siguro maanuhan din yung pinsan nito. Bawal yun, sir. Yes, sir. Bawal yun. Harboring yun. Para hindi pa marisan. Kung saan pa ito nagtago. Dapat siguro maanuhan din yun, sir. Saan ka pa ba nagtago pagkatapos nun? Wala po, sir. Hindi naman po ako nagtago sa pinsan ko, sir eh. Makakasama po sana ako kung ulap mo kasi ako ng mga oras na yun eh. Magpapasama ka? Saan? Opo. Ulap mo sa pinsan ko eh. Papasama ka saan? Sa nanay ko po. Para po sumuot mo kaya nakakul po. Magsusuko ka na? Opo. Eh, kakot wala po kami. Alam mo, Michael, isa lang sasabihin ko sa iyo kasi kung meron kang dapat sabihan kung ano talaga ang nangyari, ako yun. Naintindihan mo? Opo, sir. Huwag mo akong bulahin dahil kakampi mo ako. Magkaamoy tayo, pare. Nantandaan mo yun. Kosa, ha? Opo. Huwag mo akong bulahin sa nangyaring ito. Ikaw ba naniniwala kang may pinapupuga dito para trumabaho sa labas? Hindi ko po alam, sir eh. Ilang buwan ka na dito? Wala ka bang nadidinig sa mga pader? Mga pader dyan, nagsasalita. Wala ka bang naririnig na kwento-kwento sa pader? Wala po, sir eh. Hindi ka naniniwala Naniniwala naman po, sir. Kasi, na may pinalalabas? kasi mahiwaga po yung bilibid eh. Mahiwaga. Opo eh. Ikaw ang pinakamahiwaga ngayon dito. Pambihira, oh. O sige, basta kung gusto mong magsabi ng totoo, sabihan mo ako, ha? Makikinig ako sa iyo. Opo, sir. Naintindihan mo? Salamat po, Ginoong Pangulo. Salamat, Senator Padilla. Isang tanong na lang bago tayo magsitayo. At ulitin ko uli, meron lumabas na statement si General Katapang na tinurn over sa inyo, sa Bucor, ng Angono Police, si Michael. Gusto ko malaman kay Chief of Police, kailan ba tinurn over si Michael? Pagkatapos nung inquest o before the inquest? Pagkatapos po ng inquest po. So after one day. Yes, sir. August 17, sir. Mga around 4 o'clock na siguro, sir, nakarating kami rito, sir. Pero may statement, General Katapang, can you validate this? May statement coming from your end na tinurn over sa Bucor si Michael on the night he was arrested. Ito ang totoo. Kasi in-inquest pa kinabukasan, di ba? Sama yung nanay. So, Yes, sir. May statement si General Katapang na on the night he was arrested. So anong totoo rito, General? Mr. Chair, Your Honor, nung nalaman ko nga na nandun na sa Angono, I immediately wrote a letter asking them to turn over to us, the PDL. But however, nangyari, ang actual turnover po nangyari, Your Honor, Mr. Chair, is 18 ng August, 5 p.m. ng hapon.
andito po sa report. So kinabukasan, Opo. can the committee be furnished a copy Yes, of that report? Is that report coming from the police of Angono or Bucor? Bucor report po ito. Yung blow by blow na nangyari sa kanya. Can we be given a Yes, copy Your of Honor, that we're will form submitting part this. as Exhibit D for Bucor? Yes, Your Honor, we're submitting Records that. will show that General Katapang has turned over the report to the committee secretary. Maraming salamat, kinlarify ko lang yon. Ang mangyayari po ngayon, ganito. Lalabas tayo, Michael. Sasamahan mo kami doon sa sinimulan mo, naghahakot ka ng basura. Ituturo mo kung saan ka sumakay sa truck hanggang makalabas tayo ng gate. And the committee will appreciate all the narrative and incidents concerning the reenactment. Thereafter, the committee will suspend this hearing without the need for reconvening today. Until further notice, the committee will have another hearing in the premises of the Senate in the days ahead. We thank all the resource persons who joined us today. We thank Senator Padilla for gracing this occasion as well. Michael, tutuloy na tayo doon sa reenactment. This committee hearing is hereby suspended. Well mga kaibigan, kahit nga papaano ay talagang lilitisin itong si Katarohan na ito sa loob ng Senado at hindi nga nakapagpigil itong si Senador Robin Padilla at mukha pang uupakan itong si Kataroha sa palusot na ginagawa at kahit ano-ano na lang ang kwento na kanyang pinagsasasabi. Dito natin makikita mga kaibigan na handa nga lahat sa mga rason. Ngunit bistado nga ang mga ganitong taktika na talagang may pinagtatakpan. Ngunit hindi na mapagtatakpan ang kanyang mga protektor at mastermind at kung sino nga ba talaga ang nasa likod ng pagpapalaya sa kanya. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.